Siyempre, natakot. Kinabahan. Para sa kaligtasan niya. Nagulat ako. Ha! Ganun. Nagulat ako. Ha! Parang ganun. Rider down. Pagkakita ko si Mentos pala yung na-disgrasya. Gulat ako na, ha! Parang ganun. Siyempre, nung una, magulat ka, sumemblang. Bakit, di ba? Dapat dramatic. Tangina, kawawa si Mentos! Wasak na wasak na buto niya. Medyo nagulat ako sa kanya. Dapat hindi siya lumiko eh. Lumiko siya bigla eh. Pagliko niyang ganun, nakita ako eh. Talagang ganun eh. Ano ka ba nun? Wala. Nakita siya huminga, okay naman, okay. Nakita ko kasi pang-apat ako sa pila nun eh. So nakita ko yung motor, hinanap ko si Ventos. Pak, nung nakita ko siya, nakita ko gumagano siya. Sabi ko, ay okay pa. So dali na lang sa hospital. Yun ang maganda solusyon. Ako kasi iniisip ko agad yung solusyon eh. Ayoko na tignan yung problema. So nung nakita ko siya, ay kaya pa dali sa hospital. Dali na sa hospital. Ako kasi yung kasunod niya, so ako yung pinaka nakakita ng buong nangyari. Kakasimplang ko lang din, galing ko lang din sa aksidente. Ang ginawa ko, tinabi ko agad yung motor ko, sinabi ko na sa buong grupo na sumemplang si Mentos. Tapos, dahil nga syempre ang inisip ko si Mentos, pagka parada ko ng motor, pagkatabi ko, una kong pinatay yung motor niya. After nung nangyari, parang a day after, doon pa tumama talaga sa akin ng sobra na, eto na naman, takot na naman ako. Kasi nga, parang sinariwa ko na naman yung nangyari rin sa akin. Wala, ito lang po, ito. Tapos ito po. Ay, putang ina mo. Pero all in all, bilang kaibigan ni Mentos, tsaka di lang kapatid ko na yan eh. Sobrang saya ko na nakasurvive si Mentos sa ganun. Tangina, parang aalisan mo pa ako. Pagkabitaw ko, doon na tumama yung kalahating katawan ko sa gutter, yung walkway. Tapos, ang unang tumama doon is itong balikat ko. So, pagtama ng balikat ko, sumama yung ulo. Sumama yung ulo ko, tumama yung ulo ko malakas eh. Pagtamang ganon, na-conscious pa ako eh. Pumasok sa utak ko na, yung sa mga, sa mga action movie, di ba? Pagka bumabagsak sila, yung impact, nire-reduce nila through movement. So, kailangan magpagulong-gulong ka. So, ang ginawa ko, nag-roll ako. Ang unang take ko ng roll, malakas. Kasi, malakas yung, right side eh. Ito, malakas to eh. So, kailangan ko siyang kontrolin. Kasi may mga bakal pa kasi yun eh. Yung walkway, may bakal siya. Ang second roll ko, ito na, yung dibdib na. Pagtama ng dibdib, doon na ako umaray. Gumano na ako. Yan dito, medyo kaya pa eh. Yun na, hanggang sa gumulong-gulong na ako. Ang ending ng gulong ko is yung pinakakanto mismo ng gutter. Yun yung nagpahinto sa akin. Tapos tumama tong pinaka-tagiliran ng ribs ko. So doon ako nakaramdam ng hinapos ako ng hininga. Sabi ko, wait lang, gumagano ako, wait lang. Hinahabol ko talaga kasi feeling ko, nabasagan ako ng ribs. Eh syempre, diba sa mga pelikula may lumalabas na dugo eh. May lumalabas ng dugo. Habang lumabol ako ng hininga, nilalasahan ko yung bibig ko. Sabi ko pa may dugo. Wala naman, tas okay na, balik na ako sa habol ng hininga ko. Hinahabol ko ng hinahabol that time. Sabi ko, kailangan makonquer ko tong nangyayari na to. Wala na akong pakialam sa motor eh. Tas naramdaman ko na magana to. Kasi kinapa ko to eh. Sabi ko, ito na yun. Nung nasa accident scene, okay ako, binibiro pa nila ako. Pero sumasabay ako kasi alam ko, okay ako. Yun yung pinaparamdam ko sa buong TV na okay ako, sabi ko, kaya ko, magre-response ako, conscious ako. Hep. Pero kailangan niya, Sabi ko sa sarili ko, wala naman imposible pag palagi ka nang dadasal sa Panginoon eh. Sa akin, yung phase na to ng buhay ko, test siya ni Lord sa akin. Sa tagal ko na nagmamotor since 2015. Nagmamotor na ako and first time to nangyari sa buhay ko. Kumbaga sa nabinyagan ako. So nandun na yung mga tropa, doon na sila, nagtawag na ng police, ng rescue, ng ambulance. After nun, chinek nila kung may nagagalaw ba. Okay naman, nagagalaw ko to, ito, balikat ko that time, nagagalaw ko. Lahat sila, chinek nila kung nagagalaw ko yung daliri, paa, natataas. So okay naman, so dumating yung rescue, chinek ulit. Dinala na agad ako sa Asian Hospital. Habang nasa loob nga ako ng ambulance, nagbibiro pa ako, kasama ko si Res, tropa rin namin. Thank you sa iyo, Res, sinamama ko hanggang hospital. So nagbibiro pa ako nung nasa ambulance, parang iba pala yung feeling
feeling pag nasa loob ka ng ambulansya? Yeah, ang pangit ang trip mo. Hira ano nga to, ride eh. Naghanap kasi ako sa pwede mag-ride. Sabi ko sa hospital na lang, wala akong makontent eh. Ganito pala yung feeling pag nasa ambulance ka, yan. Sobrang liwanag, tapos ang lamig, yan. So first time, para ako sumakay ng UB Express. So pagdating ko sa hospital, in-examine ako ni Doc. So sinitiskan ako. Then second is ultrasound. Ang third is x-ray. So ang x-ray sa akin, tingin ko 6. Ang daming part ako in x-ray eh. Halos kalahati ng katawang ko. So babas naman, overall is, sabi ni Doc, mag-toothbrush ka lang daw. Huwag ko matawa, masakit. Ng Diyos, safe ako and awa rin ng Diyos na wala akong nadamay na ibang tao. Sabihin ko sa inyo, ride safe. Mabuhay kayo guys. Pagaling lang ako, babalik ako. Yun lang. Goodbye. Love you all.